Magandang araw, ako si Martina Aya L. Shapo sa ESP4, pagsasagot sa mga tanong na napakinggan o nabasang kwentong katang-isip. Ginang Jubel M. De Los Santos, guro sa ESP. Basahin ang maikling kwento at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ang magkakaibigan, akda ni Lea C. De Jesus. Isang umaga, sa isang malaking sanga ay nagkita-kita ang magkakaibigang sina Tipaklong, Uod at Bubuyog. Kumusta na mga kaibigan? Masaya ako ngayon kasi kasama ko kayo. Ako rin masaya. Ang ganda ng sikat ng araw. Tara, maglaro muna tayo. Number 1. Anong pamagat ng kwento? A. Ang uod, B. Ang bubuyog, C. Ang tipaklong, D. Ang magkakaibigan. Tama! Number D. Ang magkakaibigan. Number 2. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? A. Uod, B. Babuyog, tipaklong, B. Bubuyog, ahas, lamok, C. Tipaklong, ibon, pusa, D. Isda, langaw, uod. Magaling! Letrang A ang sagot. Number 3. Saan nagkita-kita ang magkakaibigan? A. Sa ilog, B. Sa bukid, C. Sa dahon ng saging, D. Sa isang malaking sanga. Magaling! Letrang D ang tamang sagot. Number 4. Sino ang nagyayang maglaro sa kwento? A. Si Uod, B. Si Tipaklong, C. Si Bubuyog, D. Si Langgam. Tama! Kung ang sagot nyo ay letrang B, tama ang sagot nyo. Number 5. Anong damdamin ng magkakaibigan sa kwento? A. Masaya, B. Malungkot, C. Galit, D. Natakot. Magaling! Letrang A ang tamang sagot. Tandaan, isa sa mahalagang kasanayan sa pagbabasa o pakikinig ang pagsagot sa mga tanong ay ng binasang kwento o tekstong pang-impormasyon. Kung masasagot ang mga tanong na ibibigay, nangangahulugan itong naintindihan ang akdang nabasa o narinig. Paano nga ba masasagot ang mga tanong mula sa napakinggan o nabasa? Una, kagaya ng unang gawain, kailangan ng focus sa pagbabasa o pakikinig at iwasan ang iba pang bagay na nakasasagabal upang maunawaan ng lubos ang binasa o pinakinggan. Ikalawa, bilang mag-aaral, kailangan maunawaan at maintindihan ang mga mahahalagang detalye sa binasa o napakinggang kwento upang masagot ang mga katanungan. Maaaring magtala ng mga mahahalagang detalye kung inyong nais. Ikatlo, makatutulong ang palaging pagbabasa upang mapalawak ang talasalitaan at umunlad ang kakayahan na maintindihan ang anumang babasahin. Ika-4, tandaan na ang itatanong sa inyo ay ang asa ka pa ba? Ano, sino, saan, kailan, paano, at bakit. Alamin kung paano at kailan ginagamit ang mga salitang ito upang maunawaan kung anong hinihinging sagot sa ibinigyan na tanong o narinig na kwento.
Ikalima, siguraduhing nabasa o napakinggan ang teksto mula simula hanggang katapusan. Basahin ang maikling kwento. Ang matalik na magkaibigan, akda ni Lea C. De Jesus. Matalik na magkakaibigan sina TikTok, Manok at Ming Pusa. Mahal nila ang isa't isa. Madalas na maglaro ang dalawa sa bukid. Bilisan mo naman ang takbo, TikTok. Malayo na ang bola. Ang wika ni Ming. Sa luhalhan ng bola ang madalas nilang nilalaro. Sa kanilang pag-uwi, lagi silang nakikipag-unahan sa paglubog ni Haring Araw. Panuto, mula sa maikling kwento, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot. A. Sino ang mga tauhan sa kwento? A. Tok at Min. B. TikTok at Ming. C. Tok at Ming. D. Tok at Mini. Magaling! Letrang B ang tamang sagot. Number 2. Saan madalas maglaro ang magkaibigan? A. Sa daan, B. Sa bundok, C. Sa ilog, D. Sa bukid. Tama! Letrang D ang tamang sagot. Ano ang madalas nilang nilalaro? A. Taguan ng bola, B. Saluhan ng bola, C. Tagu-taguan, D. Patintero. Tama! Letrang B ang tamang sagot. Paano ipinakita ng magkaibigan ang kanilang pagmamahal sa isa't isa? A. Madalas silang maglaro, B. Palagi silang nag-aaway, C. Sabay silang kumakain, D. Sila ay nagbibigayan. Kung ang letra A ang sagot nyo, tama. Bakit mahalagang magkaroon ng kaibigan tulad ni na TikTok at Ming? A. Upang maging masaya. B. Upang magkaroon ng kalaro. C. Upang lagi may kasama. D. Lahat ay tama. Kung ang D, lahat ay tama, tama ang sagot nyo. Thank you for watching. Hope for you a beautiful day.